kanya-kanyang alma ang iba-ibang grupo sa bagong utos ng DOTR na makapagpa-consolidate ang mga pampublikong sasakyan sa mga ruta na hindi pa consolidated ang 60% ng mga bumabiyahe. Nakatutok si Joseph Moro. Muling binuksan ng Transportation Department ng aplikasyon para makapag-consolidate ang ilang tradisyonal na jeepney. Yan ay kung bumabiyahe sila sa mga rutang walang 60% ang nagko-consolidate. Effective na po to next week, May 14. And then wala ho itong deadline. Kasunod yan ang pakiusap ng mga di pa consolidated kay Transportation Secretary Vince Dizon na bigyan pa rin sila ng provisional authority o karapatang bumiyahe kahit hindi nag-consolidate. Isang taon ng extension ng kanilang provisional authority ayon sa department order pero may kondisyon. Only if they join the program. Hindi naman pwedeng pupunta ka rito, sasabihin mo, akin na yung provisional authority. Dapat meron kang existing route na ipapakita sa amin. Pero ayon sa grupong Piso, ang hiling nila ay payagan lahat na mga hindi consolidated na mga jeepney na mag-operate pa rin. Ibalik ang 5 taong prangkisa at ibasura na ang programa. Sabi naman ng grupong Manibela, malayo ito sa hiling nila na makapagparehistro kahit hindi sila consolidated at maibalik ang prangkisa o ang provisional authority. Para naman sa mga grupong nag-consolidate na dapat may deadline pa rin para hindi makalito. Samantala, kaugnay ng karambola sa SCTEX na ikinasawi ng 10 tao, kinumpirma ng abogado ng kumpanyang may-ari ng sangkot na bus na inantok ang driver nito. Inamin niya sa inyo, inamin din niya sa akin na yung panahon na yon apparently na nakainlip siya. Dahil aniya yan sa maintenance medicine ng driver para sa alta presyon, bagaman ininom ito nung gabi bago ang aksidente. Hindi pa rin aniya ito alam ng kumpanya. Dahil din sa maintenance medicine kung kaya tumanggi magpa-drug test ng una ang driver, bagaman nagnegatibo naman kinalauna ng pumayag na. Ayon sa abogado, hindi nakadalo sa pagdinig ang driver dahil nakadetine ito sa Tarlac. Gayon din ang konduktor na aniya may pilay sa paa. Ayon sa LTFRB, hindi naman daw bawal na magmaneho ng mga pampublikong sasakyan yung mga driver na nagme-maintenance medicine. Dapat may protocol ang kumpanya niya tungkol dito. Dapat nalaman nila yan because that is the health of their driver. Either way, we think the management has to answer for the negligence of the driver. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.